may side effect siya sa sa sertraline. So yun ang hindi ko kinakain na prutas. Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is about mga bawal kapag umiinom ka ng antidepressant pills. Well, disclaimer lang guys, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert about medication, kung ano yung tamang medication or mga side effect. No, itong sinishare ko sa inyo is base sa aking mga karanasan at until now, I'm still taking antidepressant pills which is sertraline. Depende lang kasi kung ano yung mga antidepressant na iniinom ninyo. Kung kayo ay may anxiety, may panic disorder or depression na nararanasan or nakaranas, dapat alamin ninyo kung ano yung mga bawal na kasi nagkakaano sila, kumbaga nagkaka problema yan, nagkakaroon ng side effect. So, yung number one na dapat hindi ko inumin kapag nagagamot ako or kainin is yung grapefruit. Yung grapefruit hindi siya may side effect siya sa sertraline. So yun ang hindi ko kinakain. Kasi malakas yung kanyang kumbaga nagkakaroon sila ng hindi magandang bond or impact sa medication na tinitake ko na sertraline. And then next is number 2 is alcohol. Yung mga alak, well, hindi naman ako umiinom. So, para sa akin, hindi siya mahirap. Kumbaga, iwasan kasi never naman akong kasi mawawalan yung bisa at hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa katawan natin, di ba? And then, the next is, number 3 is, yung pag-inom ng kumbaga, kasi before wala akong acid reflux. Nagkaroon lang ako ng acid reflux lately nung 2019 kasi na-diagnose ako noon, and kasi nagkaroon ako ng problema sa aking lalamunan na parang may something at hindi ko alam na may silent acid reflux pala ako. Silent acid reflux kasi wala siyang kumbaga wala akong mga sintomas, and yun lang yung naramdaman ko sa lalamunan ko. Pero hindi ako pumayat, hindi gaya ng ibang mga tao na pumapayat sila pag nagkakaroon sila ng acid reflux. Ako hindi. Kasi yung akin is silent acid reflux. And I think because of stress also, and also nung time na yon yung kasagsagan ng treatment ko is walang araw na hindi ako inaatake ng aking panic disorder. So nung time na yon, I think it's because kumbaga isa sila, kumbaga isang kumbaga isa lang yung pinanggalingan kaya nagsilabasan lahat. And then chocolates. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga chocolates. Minsan lang ako kumakain yung maliit-liit lang ng mga portions. Yun lang, pero hindi so hindi ako nahihirapan kumbaga layuan yung mga bawal. And of course kasi yung chocolates kasi guys, mayroon din yun kumbaga malakas din yung kumbaga yung caffeinate at also yung sugar niya. Syempre matamis, tapos may may cacao, 'di ba, yung chocolate. So kailangan din. And also sa mga soft drinks din, mayroon din silang yung kumbaga carbonated, yung palagi kang dumidighay. So syempre pag malakas yung acid ko, yung stomach acid ko, is doon din umaatake yung aking panic attack. So, syempre as my observation to myself, yun kailangan ko siyang kumbaga iwasan at hindi umiinom lang ako, yung iniinom ko lang kasi is mga tea, yun, mga tea. Tapos hindi naman ako umiinom ng coffee kasi coffee isa rin yun. May mga tao naman na wala silang side effect na nararamdaman. I mean yung mga
wala naman para sa kanila bawal. Kasi yung asawa ko, umiinom din siya ng sertraline. Wala naman para sa kanya, wala naman siyang bawal sa kanya. Pero yung ano lang talaga, yung grapefruit lang talaga, kailangan iwasan. So yun ang hindi namin iniinom or kinakain, something like that. Kumakain din ako ng mga mandarin, pero grapefruit, hindi naman yun mandarin. Iba naman siyang sort ng na prutas. So yun lang ang iniwasan namin. Banana, okay naman. So, yun ang kapag umiinom ka ng antidepressant pills. I don't know sa mga ibang antidepressant pills kasi yung akin is sertraline. So, siya everyday kong iniinom, isang beses isang araw. Same time ko siyang iniinom kasi dapat same time mo siyang iinom kasi hindi siya talaga same time yung iniinom mo. Tamang oras talaga na yung pag-inom mo at dapat sumunod ka sa mga sa mga advice sa mga doktor. And kung magtatanong kayo saan ko nakukuha or saan ka dapat lumapit na mag-prescribe sa iyo ng antidepressant pills. Well, yung akin is sa psychiatrist ko talaga. Sa psychiatrist ko talaga kumbaga nagpapa-prescribe ako. But kung malayo-layo pa yung yung kumbaga yung consultation ko, pumupunta ako sa private doctor namin. And then yung consultation dito sa Belgium, kumbaga i-convert mo sa Philippine money is 1,452 euro. 52 peso. Kung sa euro is 24 euro. Yun ang binabayaran ko. I think the same also sa Pilipinas. It is really expensive, but para sa akin it helps. And lahat ng mga nangyayari sa akin sa loob ng 3 months, I tell that to my psychiatrist. And ako kasi, I'm very open-minded and hindi kasi ako naniniwala sa mga taong sabi-sabi. And yung pinaniniwalaan ko lang talaga is yung psychiatrist ko, yung doktor ko. I ask them kasi pinag-aralan nila yan, di ba? And of course, they're not perfect, but pinag-aralan nila, tapos may katibayan siyempre sa mga tao, di ba? Kailangan talaga ng proof validation na okay ka, ito yung mga mo, ito yung mga test mo na okay, yung wala kang sakit, wala kang malalang sakit. And of course, sa mga umiinom ng antidepressant pills, dapat alamin ninyo kung ano yung mga bawal. At alamin ninyo kung ano yung nakakapabest sa inyo. Sasabihin mo na, ito yung nilalayuan niya, yung caffeinated or yung chocolates or yung grapefruit. So lalayuan ko rin ito. No, it depends kung ano yung brand ng antidepressant na iniinom mo. Hindi mo ipaparehas sa sertraline na iniinom ko kasi iba yung sertraline, iba yung antidepressant kung ano man yung iniinom mo. So anyway guys, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng information, nakapagbigay ako ng knowledge doon sa mga taong mag-a-attempt na mag-take ng medication. And sa mga taong may mga kakilala na nagtake ng medication, na maging open-minded sila, na maging tawag na ito, maging true lang sila sa kanilang sarili. So anyway guys, thank you so much and God bless us. Bye-bye!